Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito rin nagsisimula ang kwento ng matamis na pag-ibigan nila Florante at Nang. Sa gitna ng gubat ay isang lalaki nakatali sa puno na animoy binugbog na paulit-ulit at sinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya ay sinilang na ngayon nanganganib. O aking Diyos, Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Hinagaw niya ang korona ni Arilin sa iyo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duque Blesio na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos, Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Di ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw mo na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sinong aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na, Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita na ipagtanggol. Paalam na, bayan ko. Paalam na rin sa iyo, Adolfong Malupit, Laurang Taksil, paalam na sa inyo. Habang nagdududa si Florante sa gubat, isang gererong munong nagangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Flereda, o tadhana, kay lupit mo. Kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. O, ang inyong tinig na aking naririnig. Tinig ng isang naghinagpis na tao. Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksil at walang awang si Adolfo. Si Adolfong Malupit at higit pa sa halimaw kong manakit. Kawa-awang tao, ang lahat ng kanya'y tuway natapos ng siya'y pinaghirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig niya din si Florante, ay nagmuli siya ng isang malaking problema. Tadhana'y masakit. Problema ko'y mahirapan lutasin dahil sa aking sintang ginagaw. Nagmamadali na si Aladin na mapansin humina ang boses ng kanyang narinig. Kailangan ko namang madali, kundi hindi ko maabutan ang taong iyon. Habang tumatakbo ay naawin niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Namasta niya ang nakagapos ay napansin niya may nakapalibot nitong dalawang leon. Siya ay naganda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos niya mapatay ang dalawang leon ay pinakawalan niya si Florante. Kita ko ng taong ito. Pagkalipas na ilang oras ay namulat si Florante at Laura, nasaan ka? Tulungan mo ako makaalis dito. hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka at bakit ka narito? Magpahinga ka na lang, ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikay nangailangan ng tulong. Siguro nga'y patay na kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal, hindi mo ba alam na dinagdagan mo lang ang iyong kasakit? Hindi na napansin ang dalawang ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagdating ng umaga ay napansin ni Aladin na malakas si Florante kaya ito'y kanya niyakap. Salamat, aking kaibigan. Inaliw ni Aladin si Florante ngunit napansin ito malungkot pa rin siya. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang aking kwento nung ako'y ipinanganak. Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania kung saan si Duque Blesio, ang aking ama, ay naninirahan. Ang ina ko si Prinsesa Floresca ay nakitira sa Crotona. Ako ay pinangalanan nilang Florante. Noong sanggol pa lamang ay muntik na akong dagitin ng isang buwitre. Florante! Tulong! Bakit po? Anong problema? Nakita ng pinsan kong si Menalipo na ako ay dadagitin ng buwitre. Kaya, dali-dali niya itong pinana at napatay. At noon namang, naglalakad, ako ay kinuha ng isang aryon
Sa aking dibdib ang aking sipudong diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Nang ako'y maging 9 na taong gulang ay lagi akong nasa burol, dala-dala, aking panat busog. Ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ng aking pana. Kapag ako'y napapagod, ay napapahinga at naliligo ako sa batis kung saan masayang nag-aawitan ng mga nayades habang tinutugtog nila ang kanilang mga lira. Ang kanilang tawa ay nagpapawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon, ay pinag-aral ako ng aking ama. Bakit kailangan pa niyang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang kinabukasan? Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Alagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan. Sa mga sinabi ng aking ama ay nakumbinsin niya si ina. Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Atenor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Maraming salamat po. Oh, bakit tila ikay malungkot? Ayaw ko po kasing lumisan sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinupagkilos nito. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral. Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. Dito, nagsimula magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon na tenor ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadula tungkol sa dalawang apo. Si Florante ang magmumuna bilang Pulinisi at si Adolfo bilang Eteocles. Na magsimula na ang dula-dulaan, nanglisik ang mga mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang umagaw ng kupurian ko. Dapat kang mamatay. Adolfo, itigil mo ang iyong kaibangan. Natapos ng pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Makalipas pa ang isang taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Babasahin ang sulat. Pagkatapos basahin ang sulat, Hindi! Mahal na ina! Bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi! Hindi ka maaaring mamatay! 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, tandaan mo, palagi mag-iingat kay Adolfo. Maraming salamat po sa pagpapaalala. Tatandaan ko po lahat ng iyong binilin. Mag-iingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong, ay nandito lang kami. Menandro, sumama ka kay Florante sa Albania. Salamat po. Paalam na po. Aalis na po kami. Pagdating kay Albania. Pagdating sa Albania, O aking ama. bunso. Biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona sa inyo. Dahil nangangani po na masakop ni General Osmanis. Asahan niyo ang tulong namin. Florante, pupunta tayo kay Haring Linceo. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo.